Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 5, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. UP Law Faculty members umalma sa mga Senate resolution na ibasura ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Hindi, may nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila makipag-umpugan ako kitambalos-los. Senator Amy Marcos bukas sa pagiging Senate President sa 20th Congress. Pangulong Marcos, pinag-aaralan pa ang magiging epekto sa ekonomiya ng panukalang 200 pesos na minimum wage hike. Binansagang Mount Kamuning Footbridge, ipinagigiba na ni PBBM. Bagong footbridge na may elevator, itatayo. Sa showbiz, Liza Soberano bumida sa ceremonial first pitch ng Los Angeles Dodgers game sa California. At netizens pinagkakatuwaan ang attendance check ni Ann Curtis sa It's Showtime. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsalita na ang mga guro at legal experts ng University of the Philippines College of Law ukol sa pagantala sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Anila nakakabahala ang mga pagtatangkang ibasura ang paglilitis. Ayon naman sa legal counsel ng isa sa mga impeachment complaints, hihina ang saligang batas kung hindi tutuparin ng Senado ang mandato nito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa open letter na ito, dinaan ng halos 100 faculty members ng UP College of Law ang panawagan sa Senado na agad aksyonan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inilahad nila ang grave concerns na nilabas sa draft resolution ni Senador Bato de la Rosa nitong Miyerkules na nagsusulong ng de facto dismissal o pagbasura sa napipintong impeachment trial. Ayon sa UP College of Law faculty members, marapat na tuparin ng mataas na kapulungan ang mandato nito sa konstitusyon. Sa panig ni Senador J.V. Ejercito, matutuloy yan. Hindi naman I don't think there's an attempt to derail or to stop. The Senate is duty bound to convene the impeachment court according to our constitution. Kumbaga namin yan. Responsibilidad po namin yan. Pero kung tuluyan ng mabasura ang impeachment trial, tingin na Senador Amy Marcos, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives. Wala namang problema. Pwede silang magpila ulit subject to the one-year ban. Mahinala naman ang senadora sa motibo ng ilang paksyon upang ipabasura ang impeachment trial. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Bumuelta naman ng lead counsel ng katlong impeachment complaint na si Atty. Amando Ligutan sa mga resolusyon upang ipabasura ang impeachment trial ng Vice Presidente. It will give a free pass to an impeached Vice President not to be accountable to the people that she swore to serve and protect. Magkakaroon niya ito ng negatibong epekto sa konstitusyon sakaling labagin ng isa sa mga pangunahing sangay ng pamahalaan ang mandato nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ayaw pa munang sabihin ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito kung sino ang susuportahan niya sa mga matutunog na tumatakbong Senate President para sa nalalapit na 20th Congress. Ayon kay Senator J.V., bukod sa pagiging bahagi ng Senate leadership, kapwa kapartido niya si Senate President Francis Escudero at si dating Senate President Tito Soto III na pareho rin niya itong mga naging mabuting kaibigan at katrabaho. Hinggil naman sa Gentleman's Agreement. Bukas si Senator JV patungkol rito pero nararapat daw na mahalal sa pwesto ang tunay na titindig sa kapulungan. Samantala, nabanggit naman ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos na baka gusto lang silang pag-awayin ng kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez kaya siya rin ay pinapatakbo sa Senate presidency.
Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. I am torn in between. I guess I will have to choose a leader who will be able to steer the Senate. Tiniyak ng Malacanang na pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang epekto ng panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage sa pribadong sektor matapos aprubahan ito ng Kamara sa ikatlong pagbasa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kukunin ng Pangulo ang opinyon ng mga wage board at iba pang stakeholders bago magbaba ng desisyon. Matatandaang nung Labor Day, binigyang diin ni Marcos na dapat pag-aralang mabuti ang aumento dahil sa posibleng epekto nito sa negosyo at ekonomiya. Giit ni PBBM na pinakikinggan niya ang hinaing ng mga manggagawa. So nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Kaugnay niyan, iginigiit ni Senator J.V. Ejercito na dapat balanse ang aumento sa sahod sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Anya, ibigay ang tama para sa manggagawa, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pero hindi sa paraang nakabibigla umano sa maliliit na negosyo. Inilahad ni Ejercito ang pahayag matapos maipasa sa Kamara ang House Bill 11376 kagabi na naglalayong taasan ng 200 pesos ang daily minimum wage. Nihintay pa ni Ejercito ang datos mula sa mga economic manager ng administrasyon bago tuluyang magkaroon ng posisyon ng Senado sa panukala. Sabi ba't di na natin adapt sa kanila para matapos yung 200. But siguro we have a few days to consult kung sino man pwede makonsulta. Right now wala pa namang stand of position ang leadership. Wala pa namang nasabi, pero kasi kahapon lang ng hapon to no? Tuloy ang mga reforma sa Department of Education. Yan ang sinabi ni Education Secretary Sonny Angara para itaas ang kalidad ng edukasyon sa ilalim ng advokasya ng Marcos Jr. Administration. Sa harap ng nalalapit na pagbubukas ng klase, kinilala ni Angara ang mga matagal ng suliranin sa sektor. Kabilang dyan ang kakulangan sa silid-aralan at bigat ng trabaho ng mga guro. Bilang solusyon, maghahanap ang DepEd ng mahigit 20,000 mga bagong guro at nasa 10,000 admin officers. Sa June 16 naman, sisimulan sa mahigit 800 paaralan ang bagong curriculum sa senior high school na layong hubugin ang mga estudyante na may tamang kasanayan at national certificates para sa trabaho kahit hindi na magkolehyo. Kasabay ng pag-usbong ng artificial intelligence, isasama na rin sa curriculum ang digital literacy at AI skills. Habang pangungunahan naman ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng Brigada Eskwela sa susunod na linggo. Crucial part of the curriculum na yung digital literacy at saka hindi lang digital literacy, yung kakayanan para sa AI. So importante na hindi lang marunong magbasa at magsulat ang isang estudyante, importante na naintindihan niya yung binabasa at sinusulat niya. Dahil hindi mo mapapakinabangan ng husto ang AI kapag hindi ka nakakaintindi. Dahil prompt dependent ang AI. Ibig sabihin kung ano yung tinatanong mo sa AI, mas maganda ang sagot kung maganda ang tanong. Kung hindi marunong makaintindi, hindi makakatanong ang isang bata. Pinanindigan ng Sandigan Bayan ang pagpapawalang sala kay dating Senator at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Sa bagong resolution noong May 29, ibinasura ang kaso na tumagal ng mahigit isang dekada. Kasama ring naabsuelto ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes at ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Bigo ang prosecution na kumbinsihin ng hukuman sa kanilang apela na ang PDAF ni Enrile ang nagpondo sa mga proyekto ni Napoles. Binigit pa ng korte na walang ebidensyang nagpatunay na personal na tumanggap ng pera si Enrile sa kabila ng makatarungan umanong paglilitis. Bukod rito, nilinaw din na hindi nagkaroon ng sham trial o paglabag sa due process. Inihayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III na may leads na ang mga
otoridad sa kinaroroonan ng dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na nahaharap sa kasong murder kaugnay sa pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Ayon kay Torre, wala umanong record ang incel operations kaya naman patuloy ang paraan para siya ay maaresto. Giit pa ni PNP Chief, gagamitan ng matinding strategy ang paghuli sa mga high-profile fugitives. Kabilang na sina dating Presidential Spokesperson Harry Roque at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Matatandaang pinangunahan ni Torre ang pag-aresto kay Apollo Kibuloy sa Davao at ang paglipad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para kaharapin ang kasong crimes against humanity. Isinumite na ng International Criminal Court ang ika-6 na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Isinumite ang huling submission ng prosecution noong June 3 bilang bahagi ng pre-trial proceedings. Mahigit 200 items na ang naisumite ng prosecution mula noong Abril kasama ang mga naredact na file para sa kaligtasan ng mga testigo. Gagamitin ng lahat ng ebidensyang to sa confirmation of charges hearings sa September 23. Dito malalaman kung may sapat na basihan para ituloy ang buong paglilitis laban kay Duterte. Liza's first pitch. Ibinida ng aktres na si Liza Soberano ang pagbato niya sa ceremonial first pitch para sa laro ng Los Angeles at New York Mets para sa Filipino Heritage Night sa Dodger Stadium. Sa Instagram, makikita ang video ng kanyang first ever experience sa pitching. Aminado si Liza na kinabahan siya, ngunit nag-enjoy naman siya lalo't kapwa Pilipino ang mga nakasama. Susunod, binansagang Mount Kamuning Footbridge. Ipagigiba na ni Pangulong Marcos. May bagong footbridge namang itatayo na may elevator. At sa showbiz, netizens, bakit nga ba pinagkakatuwaan ng attendance ni Ann Curtis sa It's Showtime? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hiking sa Kamuning, no more! Dahil ipinagigiba na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinaguriang Mount Kamuning at pinapapalitan ito ng mas mababa at mas accessible para sa mga pedestrian. Pero bago yan, ano nga ba ang hirap na dinaranas ng mga pedestrian commuters sa pagdaan dito? Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Hiningal talaga ako. Hingal talaga. Yan ang bukang bibig ni William matapos akyatin ang Kamuning Footbridge, bit-bit pa ang kanyang mga gamit. Anya, pahirap na nga ang tirik ng araw para paan niya siyang umakyat at bumaba ng bundok sa tarik ng footbridge. Kasi napakataas talaga eh. Yung iba hindi naman. Wala silang magagawa. Dahan-dahan na lang sila, ganun. Hanggang sa makarating sila. So, hingal talaga ako. Bakit pala hingal na ako eh. Si Nanay Luz naman, dahan-dahan at hihinga-hingang binagtas ang footbridge, makatawid lang sa kanyang pupuntahan. Sa pinakalas pong pangatlo nilang pinakamataas na baitang, hinihingal na ako, nagkikendi na ako. Yung hingal lang, syempre pag may edad na. Tapos tumitigil na ang konti, pababa, salamat, pababa na. Reklamo pa ni Nanay Luz, delikado rin ang footbridge dahil sa taas nga nito, mahirap habulin kung may mga snatcher na aali-aligid. Ito ang Kamuning Footbridge o mas kilala sa tawag na Mount Kamuning. Ang iba pa nga tinatawag itong Mount Everest ng Metro Manila. Kung makikita naman kasi ang itsura nito, para ka nga namang nasa ibabaw ng bundok sa sobrang taas. Kaya ang iba tagaktak sa pawis at hingal ang inaabot pag dito umaakyat o bumababa. Kaya naman maging si Pangulong Marcos Jr. nagulat nang makita ito. Ayon sa Department of Transportation, hanggang 5 palapag na gusali ang kasing taas ng 10 million footbridge na ito. Pero hiking no more na dahil goodbye Mount Kamuning. Nitong Miyerkules kasi ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naggibain na ang Kamuning Footbridge.
Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, malinaw ang utos ng Pangulo na gawing mas convenient ang pasilidad para sa mga pedestrian commuter dahil karapatan nila ito. Ikinatuwa naman ito ni Nanay Luz dahil malaking tulong aniya ito sa mga gaya niyang senior citizen. Mas okay po, ma'am. Kasi ako araw-araw ko nagko-commute. Iba-ibang footbridge ang tinatawiran ko. Ito talagang pinakamataas. Sa gabi naman natatakot ako eh. Nangako ang kalihim na sa panibagong footbridge na itatayo kung saan mas padadaliin nito ang nilalakad o tinatawid ng mga commuter dahil mas pedestrian-friendly na ito. Sa inilabas na proposed design ng bagong itatayong footbridge, mas mababa na ito, may mga elevator pa at direkta ng konektado sa Kamuning EDSA busway station. Matatanda ang naging tampulan ng memes at biro ang Kamuning footbridge dahil nga sa taas nito. Gaya na lang ng magkakaibigang full hiking gear pa nga ang suot at may dala pang watawat ng Pilipinas nang akyatin ang 30-feet footbridge sa EDSA Kamuning noong April 1. Ngayong taon nakatakda ang pagsisimula ng konstruksyon ng bagong Kamuning footbridge. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Senator na, Doctor of Education pa. Ginawaran nga ngayong araw si Senator Joel Villanueva ng Honorary Doctor of Education degree mula sa Tarlac Agricultural University. Sa 14th Conferment Rights ng TAU sa Kamiling Tarlac, kinilala ni University President Dr. Silverio Ramon Salunson ang trabaho at advokasya ni Villanueva, partikular na sa pagsusulong ng edukasyon at labor rights sa nakalipas na 2 dekada. Para kay Villanueva, ang conferment ng kanyang honoris causa ay bagong ningas sa kanyang laban para mabigyan ang mga kababayan ng maayos na edukasyon at trabahong may dignidad. Si Villanueva ay kasalukuyan chairperson ng Senate Committee on Labor na nakilala rin sa kanyang malaking ambag sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Good news para sa bagong henerasyon party list. Nagbigay na ng go signal ang Comelec On-Bank para sa opisyal na proklamasyon ng kanilang pagkapanalo. Tuluyan na kasing ibinasura ng Comelec ang disqualification case na inihain laban sa BH party list. Dahilan kung bakit pansamantalang sinuspindi ang proclamation ng kanilang pagkapanalo ng isang pwesto sa Kongreso. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Comelec ang first nominee ng Duterte Youth Party list kung bakit gumamit ito ng ibang apelyido sa mga dokumento. Una nang kumalat sa social media na inilagay ng Duterte Youth first nominee ang pangalan na Trixie Cardema kahit ang umano'y Suarez ang totoo niyang apelyido. Nakabinbin pa rin ngayon ang DQ case ng naturang partido. More good news sa ating mga ka-A to Z. Maghahandog ng libreng sakay ang MRT3 at LRT2 sa susunod na Huwebes, June 12. Yan po ay bilang pagdiriwang sa ika-127 taong kalayaan ng Pilipinas. Libre ang sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa lahat po yan ng estasyon ng MRT3 at LRT2. Magpapatupad din ng normal holiday schedule ang LRT1 na magbubukas ng alas 5 ng umaga at magsasara bago ang alas 10 ng gabi. Samantala, kanselado rin ang number coding scheme ng MMDA sa June 12, habang inabisuhan din ng MMDA ang mga motorista na alamin ang mga lugar na isasara dahil sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan para hindi maipit sa kalsada. Nagprotesta ang ilang climate group tulad ng 350 Pilipinas at 350 Asia sa tapat ng Asian Development Bank sa Mandaluyong City umaga ng Huwebes. Panawagan ng mga grupo sa ADB, itigil na ang pagpopondo sa fossil fuels at suportahan ang mga solusyon sa climate change na nakaangkla sa komunidad at taong bayan. Sa pamamagitan kasi nito, mapoprotektahan ang kalikasan kapag anila ang mga solusyon ay mula sa kakayahan at kaalaman ng komunidad. Lubos nang inaprubahan ng Kamara ang panukalang batas na tuluyang ipagbawal ang e-sabong sa bansa. Sa botong 162-2, pinagtibay ang House Bill 11254 na nagbabawal sa lahat ng uri ng online sabong. Kasama rito ang pagpapawalang bisa ng mga permit at lisensya ng mga operator ng e-sabong. Maaari namang makulong ng hanggang 20 taon ang mga lalabag at multang aabot sa ₱250,000. Tanggal naman sa posisyon at habang buhay na disqualified sa publikong serbisyo ang sinumang mahuhuling opisyal ng gobyerno na masasangkot rito.
Tumangging maghain ng plea ang pinatalsik na Congressman Arnulfo Teves Jr. sa kanyang kasong may kinalaman sa illegal possession of firearms and explosives. Sa kanyang arraignment sa Manila Regional Trial Court Branch 12 ngayong June 5, iginiit ni Teves ang kanyang karapatang manahimik. Ayon sa kanyang abogado, ito'y bunsod ng anyay legal complications dahil sa issue ng kanyang repatriation mula Timor-Leste. Dahil rito, ang korte na ang naghain ng not guilty plea para kay Teves sa linsunod sa Criminal Procedures Rules. Nag-ugat ang kaso sa raid na isinagawa ng PNP-CIDG sa bahay ni Teves sa Negros Oriental noong March 2023 kung saan umano'y na-recover ang mga iligal at matataas na kalibre ng armas at mga pampasabog. Hindi naman naiangat sa korte ang issue ng posibleng paglipat kay Teves na ngayon ay nakapiit sa detention facility ng NBI sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Tiniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng libreng gamot para sa mga taong may HIV, kasama na ang test kits para sa mga gustong magpasuri. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, may sapat na anti-retroviral drugs sa mga treatment hubs. Tulad na lang ng San Lazaro Hospital kung saan nagbibigay ng 3 buwang supply ang gobyerno sa bawat pasyente na libre at sagot po ng PhilHealth. Sa gitna ng 500% na pagtaas ang kaso ng HIV sa mga kabataang edad 15 hanggang 25 anyos, inirekomenda na ng ahensya na ideklara ang National Health Emergency sa HIV. Giit pa ni Herbosa, maaaring makabili ng HIV self-test kits sa mga botika. Sakaling magpositibo, kailangan itong kumpirmahin sa treatment hubs para sa formal na gamutan. Binisita ko yung sa San Lazaro, kompleto sila ng supplies. Yung ARV, binibigay po ang 3-month supply every time pumunta yung pasyente to get. So every 3 months na re-resupply siya ng ARV treatment. Ito po ay libre, binabayaran po ng PhilHealth para sa ating persons living with HIV. Ipinatigil ni US President Donald Trump ang pagpasok ng mga dayuhang estudyante na nakatakda sana mag-aral sa Harvard University. Para raw ito sa national security, batay sa kanyang proclamation dahil tumanggi umano ang Harvard na magbigay ng impormasyon sa ilan umanong kaso ng abuso at krimen ng kanilang mga dayuhang mag-aaral. Epektibo agad ang pagpapatupad ng ban para sa mga bagong papasok sa ilalim ng Student at Exchange Visitor Program. Binanatan din ni Trump ang Harvard dahil umano sa diskriminasyon sa mga Amerikanong mag-aaral at sobrang pagtanggap ng mga dayuhan. Nagbabala rin ng administrasyon na mas paigtingin pa ang pagbawi ng visa ng mga estudyanteng galing China. Tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang negosasyon ng Pilipinas at Amerika ukol sa 17% na taripa na ipinapataw sa Philippine exports sa ilalim ng Trump administration. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng DTI at opisina ng Presidential Assistant for Investment Affairs sa US Trade Representatives. Nangyari ito habang papalapit ang deadline ng 90-day pause sa tinaguriang Liberation Day tariff ng Amerika. Ayon kay Secretary Frederick Go, positibo ang resulta ng kanilang pulong sa Washington DC nitong May 2. Binubuo na rin ang technical working group mula sa DTI para ayusin ang mga detalye ng trade talks. Attendance check! Papasok ba si Anne? Yan ang araw-araw na tanong ng madlang people na certified it's showtimer. Dahil nga sa madalas namang pag-absent ng isa sa main host nitong si Anne Curtis. Dahil na rin po yan sa kanyang mommy duties at kaliwat kanang tapings. Kinaaliwan ngayon ng fans ang post na ito ng noontime show na tila ba parang survey ng trust ratings. Pero hindi sa politika kundi nga sa attendance ni Anne. Ayon sa survey na ginawa ng Miyerkules umano, 85% ang naniniwalang papasok si Anne nitong Huwebes. 14.6% naman ang dudang hindi papasok si Anne. Siyempre, panalo ang mga naniwalang hindi siya papasok dahil ayon nga sa post ng host, moving up day pala ngayong Huwebes ng kanyang unika ihang si Dahlia. Pero promise ni Anne, present na raw siya ulit bukas, Biyernes. Ang netizens naman kanya-kanyang sana all dahil buti pa raw si Anne, maraming leave. Biro pa ng ilan kung kailan holiday talagang papasok si Anne dahil double pay. Aliw much. Sa ating pagbabalik sa showbiz, naalala niyo pa ba siya? OPM singer Kichi Nadal. May solo concert ngayong Hunyo.
At pelikula ni Maris Racal na Sunshine na may R16 rating ng MTRCB, ipalalabas na sa mga sinehan sa Pilipinas sa Hulyo. Manatiling nakatuto kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pelikula ni Maris Racal na Sunshine ipalalabas na sa mga sinehan sa Pilipinas sa Hulyo. Ang pelikula po ni Maris Racal na Sunshine ay rated R16 ng MTRCB. Samantala, OPM singer Kitchi Nadal may solo concert ngayong June. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Very good. SEA Games, Worlds, very good Olympics. Nakakampante ka. Finally, mapapanood na in Philippine cinemas ang award-winning sports drama film ni Maris Racal na Sunshine. Aprobado yan ng Movie and Television Review and Classification Board at binigyan ng R16 rating. Tungkol ang Sunshine sa isang gymnast na big dream makasali sa Olympics. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na siya nakasama sa batch na lalaban sa nasabing palaro na naging hudyat ng pagkakaroon niya ng mental problems. Matatanda ang kamakailan lamang nang magwagi ito sa Crystal Bear for Best Film sa nakaraang 75th International Film Festival o Berlinale at nagkaroon ng world premiere sa Toronto International Film Festival. Nakatakdang ipalabas ang Sunshine in cinemas nationwide ngayong Hulyo 2025. Samantala, para sa mga mahilig mag-throwback, magkakaroon ng solo concert sa kauna-unahang pagkakataon ang OPM legend singer-composer na si Kitchi Nadal na pinamagatang Same Ground Manila. Inanunsyo yan mismo ng singer sa kanyang Instagram. Ayon kay Kitchi, ang upcoming concert ay tungkol sa kanyang sarili na nag-e-explore ng bagong direksyon sa kanyang music career. Kilala si Kitchi Nadal sa kanyang hit songs na Bulong, Huwag na Huwag Mong Sasabihin, Same Ground at marami pang iba. Gaganapin ang Same Ground Manila concert na yan ni Kitchi sa darating na June 21 sa Big Dome. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang American advocate at abogadong si Wendell Phillips. Ang sabi niya, ang pinakamalaking papuri sa isang pamahalaan ay kung alam ng mga nasasakupan nito ang kanilang karapatan at kayang manindigan dito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!